Samantala, kine-question ang pagtatayo ng isa pang kondominium sa Maynila. Itinayo kasi ito sa lugar na may mga nahukay na artifact mula sa panahong bago dumating ang mga Kastila. Binalikan din ni Senadora Pia Cayetano ang luneta para patunayang photobomb ang Torre de Maynila. Saksi si Steve Dailisa. Sa patuloy na pagbabagong anyo ng Maynila, kasama kayang nababaon sa limot o kaya'y nasasapawan ng mga bagong gusali ang mga bakas ng makulay nitong nakaraan. Kanina bumalik sa luneta si Senate Committee on Education, Arts and Culture Chairperson Pia Cayetano kasama si Alfredo Austria, presidente ng DMCI na kontraktor ng Torre de Manila. Nagpalitrato sila para patunayan ng senadorang panira talaga sa view ng Rizal Monument ang itinatayong condominium ng DMCI. Kita naman talaga, para matakpan mo to, kailangan nandun ka sa gilid na gilid on the left side or gilid na gilid on the right side. Di rin daw uubra para kay Cayetano ang mungkahing gawing reflectorized mirrors ang labas ng Torre de Manila para matago sa kulay ng langit ang gusali. There is nothing that prevents us from giving the order na patanggalin nyo yan, babaan nyo yan, putulin nyo yan. The courts can do that. Di na nagbigay ng pahayag si Austria dahil nasa korte na raw ang kaso. Pero bukod sa Torre de Manila, pati pala ang under construction ngayong Manila River Green Residences sa Santa Ana, kinwestiyon ng Santa Ana Heritage Tourism Association o SATA. Pasok daw kasi ang gusali sa buffer zone ng Santa Ana Historical Cultural Overlay Zone. Ibig sabihin, makasaysayang lugar ang kinatatayuan nito. Patunay raw itong mga piraso ng antigong ceramics at iba pang nakuha ng magukay at magpatambak ang developer nito, ang CDC Holdings. Ang mga ito raw mula pa sa 11th century, bago pa ang panahon ng mga Kastila. Ang ilang artifacts na i-turn over na sa National Museum. Actually, noong pa naman mahigpit kami, it is the responsibility of all citizens na kung may nakuha silang mga archaeological, cultural, or anything about the past, i-report ka agad sa National Museum. Sabi ng SATA na dumalo kanina sa Senado, nakakuha raw ng permit ang CDC Holdings kahit wala raw archaeological impact assessment. You cannot come in and do the archaeological work after the piles have been driven. Imagine 500 out of 800 piles were driven in before they even applied for a permit. Inimbita rin ng Senado ang CDC Holdings pero di sila sumipot. Pinuntahan namin ang construction site pero wala raw opisyal na pwedeng humarap sa amin. Para di masakripisyo ang mga cultural heritage site, iminungkahi ni Senadora Cayetano na lakihan ang multa sa mga paglabag ng mga kontraktor at masigpitan pa ng mga LGU ang pagbibigay ng permit. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.